Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay June 14, 2023, Miyerkules, para po sa ika-10 linggo ng karaniwang panahon. At mula po dito sa National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage dito po sa Antipolo, hatid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Corinto, chapter 3, verses 4 to 11. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayanahang gawin ito. Ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Iloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan. Tipang hindi nababatay sa kautusang natititik kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu ay nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, kalakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pa't hindi matingnan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaningningang ito'y lumipas, kung ang paglilingkod na batay sa kautosang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip na kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ang paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang maningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagpapawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na sapagkat nahalinhan ng lalo pang maningning. Kung may kaningningan ang lumilipas, higit ang kaningningan noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So mula pa rin po dito sa Antipolo Cathedral, sa National Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, ang atin pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. Narinig po natin sa pahayag sa sulat ni Apostol San Pablo, sa kanyang ikalawang sulat sa mga taga-Corinto, ang paalala sa mga Israelita na higit na pagtuunan ng pansin ang pagsunod sa kautusan. Dahil kung aalamin lang natin o malalaman lang natin kung ano yung nakasulat, pero hindi kung ano ang puso at diwa ng kautusan, ay mauuwi sa wala. No? Kumbaga, madali pong malaman yung 10 utos. Pwede nating i-memorize ang 10 utos. Pero kung hindi natin malalaman at iintindihin mabuti ang diwa nito o yung sinasabi nga niyang ang espiritu nito, hindi tayo maliligtas. Bagamat, no, sabi nga, ang 10 utos ng Diyos ay ibinigay para sa ating kaligtasan. Pero, hindi lang ito basta ibinigay lang na dapat nating i-memorize, kundi ito po ay dapat natin na isa puso. Alamin natin kung ano ang nilalaman nito, kung ano ang pinakapuso ng kautusan na ibinigay niya sa atin. Kumbaga, no, kasi kung maintindihan natin, sabi nga po, no, si Kristo, maging si Kristo ay hindi napunta dito para baguhin ang kautusan, kundi para ipaliwanag at isabuhay ito. Kaya napakalaking bahagi po natin bilang mga Katoliko na una, no, alamin natin kung ano ba yung mga utos na ibinigay sa atin ng Diyos. Pangalawa, alamin natin yung pinakapuso ng kautusan ng Diyos. Sa ngayon, ang dami-dami nating batas na sinusunod, ang daming batas na ginagawa at pinapatupad, pero ito bang mga ito ay naaayon sa utos na ibinigay ng Diyos sa simula pa. Kung hanggat di natin binabalikan,
ang utos ng Diyos. Lahat ng batas na gagawin at pagtutupad sa panahon natin ngayon ay sa ikapapahamak lang natin lahat. Muli, no? Ang utos ng Diyos ibinigay para sa ating kaligtasan. Kailangan natin itong sundin para sa atin pong kapakanan, para sa atin pong ikaayos ng relasyon sa bawat isa. Nawa po, pagtuunan natin ng panahon na alamin ang mga utos na ibinigay sa atin ng Diyos. Marami mga estudyante ngayon, mga kabataan ngayon ay hindi na ito nalalaman. So paano pa natin ito may ipapaunawa sa kanila? At paano natin maipapaintindi na ang mga batas natin sa ngayon ay nagiging salungat sa utos na ibinibigay ng Diyos sa atin. Muli po, mula pa rin dito sa Antipolo Cathedral na kung saan po inaanyayahan namin kayo sa darating na Sabado, June 17, 11 a.m. Magkita-kita po tayo dito para sa banal na misa na gaganapin din po ang pagdalaw ng mahal na Birhen ng Soledad. So June 17, 11 a.m. ang misa, magkita-kita po tayo. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo lahat. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanya ang lahat ng parangal at